Maraming salamat po. Maupo tayo. Rear Admiral Santos, kindly give the troops tikas pahinga. Tikas! Pahinga! Unan, tikas. Pahinga. President Fidel Valdez Ramos, Secretary Voltaire Gasmin, General Jesse De Llosa, Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Armed Forces, attachés, Lieutenant General Noel Caballes, Representative Mel Senen Sarmiento, Commissioner Ricardo David, Lieutenant General Manuel Bautista, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Salano, Police Deputy Director General Alan Purisima, Rear Admiral Rodolfo Aisorena, other generals and flag officers present, former Chiefs of Staff, Armed Forces of the Philippines, officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ilang araw na lang po't Pasko na at malapit na rin sumapit ang bagong taon. Kaya naman ngayon pa lang, binabati ko na po kayo at ang inyong mga pamilya ng isang maligayang pagdiriwang. Batid natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang paggunita sa araw ng pagsilang ng dakilang tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang bukal ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ang mga prinsipyo nga pong ito ang sinasabuhay ng ating mga kawal sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa kalakhang lipunan. Sa ngalan ng sambayanan, taos-puso po akong nagpapasalamat sa ating sandatahang lakas sa inyong dedikasyon at paninindigan. Posible ang mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at nasisiguro nating talaga namang mas maganda at masagana ang bagong taon nating lahat. Mahigit 3 henerasyon na po ang nakalipas mula nang maitatag ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Isinilang ito mula sa kolektibong pangangailangan ng mga Pilipino, hindi lamang para labanan ng mga banyagang kumikitil sa ating mga karapatan. Binuo din ito bilang tanda ng kahandaan nating magsarilit manindigan para sa ating kasarinlan, habang kinikilala ang kapangyarihan ng taong bayan bilang bukal ng lakas at siyang dapat na paglingkuran. Sa loob ng 77 taon, naging sandigan ng taong bayan ang pambansang tanggulan na binubuo ng mga kalalakihan at kababaihang walang alinlangang nagtataya ng dugot pawis bilang puhunan ng isang maliwalas at makabuluhang kinabukasan. Sa ating mga opisyal na nagtimon sa AFP, kina Secretary Voltaire Gasmin at General Jesse De Llosa, at siyempre sa buong kasunduluhan, lalo na sa mga kawal na pinarangalan natin ngayong umaga, nagpupugay ang taong bayan sa inyong walang patid na kabayanihan. Maraming salamat sa pangangalaga sa seguridad at kapayapaan ng bawat kalupaan, kalangitan at karagatang sakop ng ating bayan. Hayaan po ninyong pangunahan ko ang pagbabalik tanaw at pagpupugay sa ilang mga tagumpay na nakamit natin dahil sa mga positibo at makabuluhang pagkilos ng ating kasunduluhan. Batid nating may masasamang elemento pa rin patuloy na pinagbabantaan ang kaligtasan at payapang pamumuhay ng ilang pamayanan sa bansa. Subalit, dahil sa halos 200 tactical operations na isinagawa ng AFP sa mga pook na naiipit sa karahasan, may 115 individual tayong nahuli, bukod pa sa pagsuko ng halos 220 rebelde. Nasapat din natin ang mahigit 175 mga armas at napalaya ang 46 na barangay mula sa masasamang elemento. Kung ikukumpara sa nakaraang taon, 23% po ang binaba ng insidente ng karahasang dulot ng CPP, NPA, NDF. At hindi po tayo makukontento hanggat may mga pamilya pa rin naiipit sa mga walang katuturang bakbakan. Kumpiyansa at inaasahan po natin sa pag-iral ng IPSP Bayanihan na pipinto na ang paglaganap ng malawakang kapayapaan sa mga lugar na dati pugad ng armadong hidwaan. Matapos ang makasaysayang kasunduang pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front at sa pagtataguyod ng Bangsamoro, inaasahan po natin matutuldukan na rin ang dekadang alitan sa katimugang bahagi ng bansa at magsimula ng mapitas ng ating mga kapatid na Muslim at lumad ang pangako ng kanilang lupang tinubuan. Ang kapayapaang magsisimulang umusbong sa Mindanao ay inaalay po natin hindi lamang sa mga kawal at mandirigmang nagbuwis ng buhay,
kundi lalo na sa mga inosenteng sibilyang naipit sa hidwaang sa wakas ay matatapos na. Mulat tayo sa malaking papel na gagampanan ng AFP para sa maayos na transisyon ng inisyatibang pangkapayapaan na ito. Kaya naman po, nananalig ako magpapatuloy pa ang inyong malasakit at pagkalinga sa ating mga kababayan. Dahil sa inyong mga sakripisyo, makakaasa pa rin kayo na sa patuloy na suporta ng pamahalaan at ng sambayanan. Sa sobrang nga pong pag-aalaga natin sa ating mga kawal, hindi po ako magtataka kung sa susunod na taon ay pagbibintangan na tayong spoiled sa tuwid na daan ang AFP. Mantakin po ninyo. Mahigit 28 bilyong piso ang agad nating inilaan para sa AFP Modernization Program sa loob lamang 1 taon at 7 buwan. Mula sa pagiging kawawang koboy, itinulak natin ang AFP bilang mas moderno at mas maasahang tanggulan. Dumaong na ang BRP Del Pilar at paparating na rin ang BRP Alcaraz, ang ating mga Hamilton-class cutters. Nagkaroon rin tayo ng BRP Tagbanwa, ang kauna-unahang landing craft utility na gawang Pinoy. Nariyan din ang 21,800 na bahay na itinayo para sa mga pulis at kasunduluhan at ang karagdagang 31,200 na kabahayan pa na inaasa natin makumpleto sa Agosto 2013. Hindi lang para sa mga pulis at sundalo, kundi pati na sa mga bombero at kawani ng BGMP. Gusto ko lang kong pagdiinan, yung proyektong pong yan ay nagmula sa konsultasyon sa inyong hanay nung kami nagtanong paano ba mapapadama sa inyong ang pag-aaruga at pagmamahal, pagkalinga ng sambayanan. Yan po ang naging resultang proyekto. At lalo lamang mas nagiging makahulugan ang ika-77 taon ng ating sandatang lakas dahil sa paglagda natin ng New AFP Modernization Act kamakailan. Ito ang susi tungo sa mas moderno, mas matatag at mas mapagkakatiwalaang kabanata sa kasaysayan ng ating kasunduluan. Wala pong ibang paglalaanan ng 75 bilyong piso pondo sa susunod na 5 taon, kundi para sa mga bagong kagamitan at kinakailangang kasanayan ng sandatahang lakas. Ibig sabihin, tapos na po ang yugto kung saan, sabi nga po nung iba, puro air at walang force ang hukbong himpapawid. Ihanda na ang tarmac para sa mga bagong eroplanong babaguis sa ating papawirin. Tapos na rin po ang araw kung kailan mas pinangangambahan po ng hukbong dagat ang tetanus mula sa kinakalawang na barko kaysa sa mga banyagang umaangkin sa ating teritoryo. Ihanda na po ang mga daungan para sa mga moderno de kalidad na barko ng Navy na magtatanggol sa ating mga baybayin. Panahon na rin para magretiro ang mga antigong truck ng hukbong katihan. Hindi magtatagal. Mas mabibilis at mas makabagong mga tangke, truck at ambulansya ang inyong sasakyan. Yung iba po ay nandyan sa gilid na natin. Siyempre, mas dekalibreng armas at force protection equipment ang gagamitin ninyo upang ilayo sa panganib ang mga Pilipino. Ituring po ninyong maagang aginaldo ang mga itong nagmula. Hindi lamang sa akin, kung hindi lalong-lalo na sa sambayanang Pilipinong nag-uumapaw pa rin ang tiwala, kumpiyansa at pagpapasalamat sa inyong lahat. Unti-unti na rin pong bumabangon ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na sinalanta ng Bagyong Pablo. Habang tumatanaw tayo ng malaking utang na loob sa bawat kawal na nakibalikat sa panahon ng sakuna, huwag sana nating limitahin ang kaya pa nating magawa. Huwag sana tayong makontento sa kung ano ang kaya nating iambag pagkatapos lamang ng sakuna. Sa halip, tumutok tayo sa kung ano ang kaya nating gawin bago pa man ito sumalanta. Ibig sabihin, bago pa mamada pa ang ating mga kababayan, dapat ay nakahanda na tayong pigilan ang kanilang pagbaksak. At isinagad natin ang lahat ng ating makakaya para maiwasan ito. Sumadsan man siya, nakaposisyon na dapat tayo para mabatin niyang hindi po siya nag-iisa. Nakatuwang niya ang buong kasunduluhan para gamutin ang tinamo niyang sugat. Nahanda tayong maging saklay para sa kanyang pagbangon. Nahanda tayong manatili sa kanyang tabi mula sa paghilom ng kanyang mga sugat. Hanggang sa kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa pagsalubong natin sa bagong taon,
Sinasalubong din natin ang mga bagong pinunot opisyal, mga kawal na umangat ang rango, hindi dahil sa palakasan ng padrino, kundi dahil sa disiplina, dedikasyon, sa katungkulan at katapatan sa bandila. Sumasalamin rin ito sa paninindigan natin magtalaga ng mga sundalong patuloy na tutupad sa mandato ng AFP, ang ipagtanggol ang bansa at ang paglingkuran lamang ang kaisa-isa nating mga boss, ang taong bayan, wala na pong iba. Sa lahat ng kawal ng Pilipino, pangalagaan ninyo ang mahabang tradisyon ng karangalan, katapatan at malasakit ng sandatahang lakas. Huwag kayong lilihis sa tuwid na daan. Manatili kayong kakampit takbuhan ng nangangailangan. Manatili kayong bayani tagapagligtas ng taong bayan. Dito ko lang po, Merry Christmas, Happy New Year po sa inyo at sa inyong mga pamilya. Naway maging mapayapa ang ating Kapaskuhan. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat. Opo na. Manda.